Cho XP could expect a damage out of Lord JM, pero I doubt na full damage yan. Still a tanky one. Kailangan lang kasi nila ng threat against that Hayabusa para mas mapalakas yung objective game ng isang YSS. So macro-wise, parehas silang may lamang over the other, but I guess AP Bren would take the most advantage out of it. They have the YSS, they have the Khalid for vision, they have the Cho for pick-ups. So for TNC, they have to be really careful onto their position. There goes that Matilda naman para kay Chakno. So kailangan ng matinding savior ng TNC, and that would be Chakno right now. And exciting ito. Ngayon na lang ulit tayo makakita, by the way, ng isang XP Cho na ilalatag dito ni Lord JM. Alam mo, pag mga hero talaga ni Lord JM, mga kakaiba no? Kanina, Therese lang, ngayon na Cho. And nandun pa rin yung, threat niya para ma-isolate time to time. Eto nga si Zaida. Di ba, simple way of the dragon, you could remove Zaida inside the turtle pit. Oo, tsaka napakalaking hirap din na naramdaman ng TNC ng game number 1. Yung may Way of the Dragon, sisipahin ka sa mga objektiba. Ang mahirap nga lang dito, alam mo naman, kapag sa early game, mahirap talaga kalaban yung isang Kimi. Pero sino mo micro pre, oh? Ay, sakit! May naka-master assassin yan, by the way. Lord JM is on a master assassin Cho. And wow, a damage Cho for Lord JM. Ano lang pala yun, sobrang kinonfuse tayo nung concussive blast para lang pala mapabilis yung clear wave niya. Pero literal na magdadamage yata si Lord JM. Or pwede rin naman Fury Hammer, tapos okay na. Hybrid lang. Hybrid lang, pero hindi pa natin sure. Dahil nga ilang segundo ay pabuhay na rin naman yung unang objektiba ng laban na ito. Ex-Nova ay sumisilip din. Actually, magbabago yung laro sa mga hatakan sa pagong dito dahil nga bukas ang mga walls. Sakit. Muntikan ng madisgrasya doon. Etong sila Lancy, thanks to the anti-grav and quad shadow, their mobile kit has been maximized just to run away mula doon sa poke na binigay ni Ex-Nova. Ayun na, papasok na nga sila dito at pagong ay masisecure ni James Fox. Lalaban natin sila sa gigil nga gamit. Dapo sa likod kay JM at ang palakol. Ang pukol doon ni Trimar ay dadapo sa kanyang counterpart. Yun yung kinuwang kapalit ng TNC for the Turtle. Sulit ba yun, pre? Turtle against dito sa hero? Well, okay naman kahit papano. But the thing is for TNC kasi nakakakuha din sila ng post-objective na team fights. Kamuntikan si Ex-Nova doon. Pero to answer your question, it is an even trade-off for me. Kasi dahil sa nakakuha ng isa ang side ng TNC, yung turtle na nilamang ay medyo na-even out lang. Alam mo, para tayong bumabalik sa mga mga MPL Season 6, Season 7, yung double fighter, yung funnel meta, funnel strategy. Ladies and gentlemen, nakakamiss yung mga ganitong klaseng mga klaseng hero, ha? Look at Lord JM. Ayan na, oh. Ang lalim ni Lord JM dito. May plano talaga, eh. Sa taas ng damage output niya, afford niyang mag-invade. Kaya niya pumatay ng jungle creeps dito, manakaw mula kay Zaida. Lalo na purple buff yata itong inuulam niya. Ayun nga, aatras mo na siya. Alam niya kasi broken yung wall, eh. Ito yung sinasabi at pinag-uusapan natin kanina na nasa mata, nasa isip ng mga XP at roamers natin. Ex-Nova, hindi nga lang inabutan yung purple buff na yon. Pero may mga na-miss out na minions itong si Lord JM, ha? Kung nainip siya ng onte, kung tumagal lang siyang nakatambay doon, that could have been a kill against Zaida. Pero dahil nga sa nawawalan siya ng minions, kinailangan niyang bumalik agad sa lane. Because of the concussive and the damage na meron siya doon sa kanyang binubuong item, ay mabilis niyang makiklear yun. Mas mabilis siya ngayong makakaikot. And now for the turtle, maaaring maging 5v5 yung laban. Ayun na, ikot sila dito. Ex-Nova, tutulungan mo na si Aqua na mag-clear. And ito yung kagandahan kapag nakakalit ka, no? May damage din kasi innately. Sabay sinamahan mo pa ng Fury Hammer. Circle Angel yata yun. Oo. Ayan na. Naku. Maraming mga aksyon at diskusyon na nagaganap. Zaida ay aapak na rin dun sa long. Pero pinag-round na ni Benny dito. Ang sakit ng damage. Well, supposedly gagamitin mo nga utilities na yon, Curtain Call, Circling Eagle para lang sa Turtle. Pero ang papasok pala si Trimar para mag-zone out. Diyos ko, ay nalayo niya ng todo. Si James Fox walang magalawan. Si Jaime sa likuran, pero patay pa rin si James Fox or si Trimar rather. Babalik sa likod ng aksyon. Zaida maiipit Aqua. At ang kanyang ginopang previous fighter, Shizu, also takes down Lancy. Okay na sana yung ginawa niya, no? And it
Trimar eh. No, na-double bukol sila dun. Napakaraming nakuha ng AP Bren sa may sisimulan na nila yung pagong. Heavily mirrored yung naging laban na yon. Trimar wanted to zone James Pangs, but in return may kasama siya. Kaya namatay pa si Trimar and nakahabol pa sila doon sa Turtle dahil ginawa din naman ni Jizu and even ni Lord JM na guluhin yung backlines. Because of this damage show, nahihirapan si Zaida kasi kapag tiniis niya na zinozone lang siya, nasasaktan pa rin siya doon sa damage ng show. And this time, AP Bren knows their game. Kung hindi man makagalaw si Zaida doon sa likuran, hindi rin nakakagalaw si James Pangs, but the other members of AP Bren is performing right now. Men, napakahapde, dalawang heptasis. Ang dala-dala ng AP Bren dito sa kamay ni Lord JM at ni X-Nova, si Benny Cutie, Pokes from Aqua. Mahaba pa naman ang oras para sa ikatlong objektiba ng larong ito. Pero by the way, available na rin pala ang Hunter Strike para dito kay Zaida. So kahit papano naman nakakapundo siya. Nandun din na rin yung glowing wand for Yeah. Kimi. So maibsan na onte yung regen na meron din ng sustain ng AP Bren. Lalo na pinili nilang mag-damage. So hindi technically sila ganun kakunan. Tsaka yung damage output naman ng AP Bren, sakto siya at gumagana for TNC. Kasi if you would look at it, maliligtas naman ni Chakno sana kung hindi lang kataas yung burst ng AP Bren. Kasi for TNC, they would really rely on their DPS at the moment. This is a Kimi and even yung Hayabusa considered medyo DPS pa nga kasi nag-channel yung kanyang Ugi Shadow Kill and even Benny Conceal. QT with the curtain call. Right now, Okay. guiding win for Benny QT. Circling Eagle. Sa lubungan na ng target, si Ako ang kanilang natagpuan pero may kinopya previous fighter makakalayo. Naroon naman ang shadow kill ni Zaida para linisin ang trabaho. Sa likod may bakbakan din JM matatalunan ang isang miyembro ng James Pangs. TNC, James Pangs. Medyo na late ang respawn ng AP Bren at Aray, nakumpleto oh. ng TNC ang pick-off na yun. Ang hapdi ng mga pana dito ni James Banks. Si Lord J, bumubuelo din. Available yung kanyang kick. Pero nabitawan na rin yung bangka ni James Banks. Atras muna sila dito. Sasabay sila sa alon para sa ikatlo at huling pagong. Uy, huli. Single Eagle, gagamitin kay Shizu. Grabe, spammable circling eagle mula kay Chuck Mamba pero Naku! hindi masyado nasaktan si Naku! Zizo. Dito masasaktan sila with a previous fighter curtain call. Naigabos, sabay pinukol. Dalawang miyembro mula sa nakay. Mawawala pero meron din trabaho si Nova sa likod at si Zaida matatagpuan. At AP Bren pa rin ang makakakuha ng bagong Nova. Tinakbuhan lang ang palaban ng Phoenix Army. Man, pinag-uusapan natin better rover. Pinakita ni X-Nova dito na siyang mas better. Pero kailangan patunayan ni Chakno with those circling eagles na napakarami na nagbigay din ng ilaw sa TNC. Pre, talagang lapanan ng rover to. Kung titignan natin yung laban na yon, doon sa first part, lamang ang TNC. Napakaganda tumiming yung curtain call na matali si James Pangs and even itong si Shizu. Ang kaso nga lang, sa likuran, may lumipad na Lord JM at X-Nova pero sa gitna si Trimar. Okay. Sumubok siya doon, pero atras na lang din naman because of the damage, because of the heptasis. Hoy! Oh my goodness! Oh my God! Edips pala to. Hindi sila makahanap ng sagot. Sipa! Pero Sipa nagamit! Huli Balbon! Buhay pa rin naman si Zaida sa kanyang binalikang anino pero kitang-kita natin kahit sino mula sa AP Bren ngayon kayang kumitil. Min, wala na silang sinasanto dito. X-Nova isasama na Saan rin. ito magaling? Remember, naka-heptasis yan. Malamang yun yung nagiging goal ng TNC, pre. Iwasan nyo yan. Huwag nyo saluhin yung damage ng X-Nova. Napaka-hapdit, napakasakit. Pero gusto ko yung timing ni X-Nova. Balikan natin, Yes. pre. Timing doon sa pagong. Tsaka lang Presence siya of mind. humampas, pre. Nung nakita niya, okay, walang retry holder to. Kung usapang burst damage, pag pinalo ko at nag-first kill ako, enough yun para kunin kahit gaano kataas yung matitirang buhay doon sa turtle. And it really is the presence of mind from the roamer ng AP Bren. Damage? Yes! I mean, ang hirap nito pero hindi pa naman imposible para sa TNC ngayon. Ay hinahayaan muna nila na sumugod at sumuro ang AP Bren. Naghahanap rin sila ng timing. 3,000 na ang halamangan dito ng Hive. At kung titingnan natin sa XP naman, napakalaki ng gap ni James Pangs against Zaida. 3 level, pre. 3 level, pinahirapan eh. Usually may hirapan ng mga assassins na ganyan pag may Hilda pero Nova and Lord JM playing together para lang mahirapan. Ayun na naman. Di ba maglaro si Zaida kagaya niya? Bang! Hindi pero may sa kabila may nangyayari din. Dito naman lalaban ngayon ang TNC. Mahuhuli si Zizo pero may What? palaso mula kay James Pangs. Mountain Shock
Joker. Lancia mapamana pero mapapalaman sa gitna. Etong si James Banks at si Shizu ay kanila ring mapapaslang. Samantalang, narito si Zaida bumalik na may Lord Pit. Walang retry holder ang kupunan ng AP Bren. Okay, Shizu 18 seconds. Alam ito ng TNC. At ang AP Bren ngayon ay nagkumpul-kumpul na. Hinahanap nila si Zaida. Zaida, Ang papanapol, kalahati buhay ni Zaida. JM with the flicker, Jet Kundo, way of the dragon! JM with a kill! The Gongatsu blast popping into the face of Zaida! Ngayon parehas walang entry holder, si James Banks mabubuhay na! Tinamaan pa si Chakno, another Jet Kundo! Yung kinopia naman ni Aqua, mga kaibigan, ni maghahabol sa likuran na nakahabulin si Chakno, pero maghahabol din sila Benny Curie ang bagyo! Makukuha naman ng dalawang magulo mula sa AP Bren! Bumalik nga yung namatay kanina, pero yung buhay kanina, patay this time! Kulang sila. Wala pa rin naman ng jungler mula dito sa TNC Pro Team. Ngayon ay medyo magkakalma ang AP Bren. Pwede mo na actually nilang kung i-flow itong top lane kung gugustuhin. Pero ayaw din magpakita ni James Banks. May ideya dito ang TNC. Pag numbers game ay may kalamangan silang malaki. Shizu lamang ang hawak doon sa vision. Dito sa Lord, habang tuloy-tuloy lamang si Lancy na ninonormal itong kalahati na buhay ng Lord, ha? Mukhang ginitigo yata. Ito na naman ang panggugulo ni Trimar. Hindi tumama yung Landshaker pero may Mountain Shock na nasaktan ng todo si Benny. May Circling Eagle. Tatlo yung lumipad. Pinasok sa gitna. Ito si James Banks. James Banks is down. Ngayon, atras at sila X-Nova. Pero magkakabol ang buong Phoenix Army. X-Nova goes down as well. Si Shizu gusto pang lumaban kasi nasa likuran si JM. Patay si Chakno. Pero si Chakno lang yun. 3 members out. Plus the Lord para sa TNC. No, nagkalas-kalas na dito ang AP Bren. Napagandang turn ang ipinakita ng TNC. And all because of the guiding wind mula kay Chakno, nakukuha niya o nag-glue together niya yung nasa-set apart ng AP Bren. And this time with the Lord, they're marching down bottom lane at maaari itong tapusin ng TNC. Ben Pasig laban talaga ng mga roamers ang ating nakikita. Shizu and Aqua. Kaya hawarap na rin dito sa Lord. Mabilis lang nilang tutunawin. Pero naglilinis na ng mga tore dito ang TNC. Actually, pati yung mga farm na nasa paligid at nasa puder nila. Kung titignan natin ang Infinix in-game equipment, going for a BOD na rin itong si Zaida. Habang itong si James Banks ay gayon din. Pero doon sa kabilang panig, pre, itong si Trimar, ang laki ng lamang kay Lord JM. Sobra. Laki ng lamang niya dito. Plus, yung playstyle nila, ibang-iba talaga. Totoo. Kitang-kita mo yung epekto na ginagawa ng bravest fighter ni Trimar na gano'n kumbaga, nagsasargo-sargo. Ito nga positioning ng AP Bren. Oh, hindi rin kinakaya kasi kung na makikita natin at babalikan doon sa itemization, more on damage para dito kay Lord JM. At ito sinabi mo to kanina, Joshi Cakes, no? Kung ano ba ang magiging ruta ni Lord JM? Magda-damage ba siya dito or mag-defensive? Pero ang naging ruta niya ay damage. Ngayon nararamdaman natin yung kakapusan pagdating doon sa magsusok ng damage from TNC. Tapos in return for TNC, they have this Matilda for those extended team fights, yung heals and shields. So, para tong two sides of a coin, literal. And for AP Bren, ang nagiging problema nila is ang idea ng lineup ay mang-isolate. But then again, it's Chakno gluing together TNC. If ever may nauhuli, may guiding wind na pwedeng gamitin para ibalik dun sa mga kakampi. If ever naman na gusto nila mag-engage, kailangan niya mag-circling eagle dun sa tamang target. And right now, even a single one from AP Bren, pag tinanggal mo yung isang iyon, napakalaking difference doon sa 5v5 matchup. Kasi kung si Lord JM mawawala ng threat kay Zaida. Kung si X-Nova mawawala ng threat doon sa frontliner. Kapag si Shizu naman, wala din yung isang crowd control. And even Aqua, kahit pa sabihin natin bravest fighter lang yung nakukuha niya, okay pa din sang gamitin yun kasi nakakapag-zone pa rin, nakakapagbigay pa rin ng damage. And mas lalo na pag si James Banks yung nahuli nila. Oo, ang hirap dito. Ang daming kailangan i-considera ng mga frontliners at nakadalaga para sa depensa dito sa AP. And TNC, alam na nila kung paano lalaroin. Sige, slow natin yung itaas. Magre-react naman doon si Lord JM. 5 seconds para sa ikalawang Lord na laban na ito. James Banks actually na-flow din naman yung ibaba. So ngayon, eto na, macro decisions ay magmamatter na. At maaari kung makuha ng TNC ito. Malaki ang tendency na malinis at makuha at maselyo na nila itong laro. And kakaiba yung kinopya ngayon ni Ako Circling Eagle na. So they wanna replicate yung playstyle na ginagawa dito nila Chakno. Kasi parehas nilang playstyle dito, mag-1. Kaya nga nakadalawang heptasis din ang AP Bren. Kaya lang hindi sila maka-1 dito. X-Nova ay nagpapakita. Kalahati ang buhay ng Lord. Lord JM, nag-aabang na magiging target niya. Available ang kanyang play cam, ha? Okay. Inamba lang
Di nila makita si Zaida. Uy, Exnova. Okay, X-Nova hinahabol. Reverse ata nila dito. Nako. Nagamit yung ultimate. Naku po. Oh, ay, ang offended play naman mula kay Shizu at hindi makagalaw Lord ng JM! Bigod. Doon sila Trimar pero biglang nakatuhan. Dito ang AP Bren, patay si James Pax. Si Boy! Shizu, hinahabol ng tatlo. Buhay na buhay pa rin pero hanggang kailan Boy! siya mabubuhay. Boy! Sabayan may bakbakan din. JM with a Jintondong Hill. Trimar kanya mamamatay. Tumagal na todo doon si Shizu. Nilipat si Aqua. Nakuha niya si Lancy. Zaida! Pero si Zaida ay buhay pa rin. Ito pa yung flicker. JM with another crucial kill. Patuloy na lumalaban ang Phoenix Army. Si Aqua ngayon ay hindi na papalayuin pa ni Benny Curie. JM and Nova playing together. Way of the Dragon para may taboy si Chakno. Pero si Ben! Benny magkakabol. Okay, naghahabulan sila dito. Benny, kailangan ding sumakay dito Ako, kay Jack. JM. Pero ang sakit ng dami ni Benny! Pero nakatakas pa rin siya. The Circling Eagle is not enough. Oh my goodness! Naging disastrous yung team fight na yun para sa AP Bren. Pero nakapag-buy sila ng marami-raming oras. Buhay na rin itong si James Punks. Ibang klase, Joshi. Explain mo nga nangyari. We have to commend the targeting for both parties. For TNC, alam nila na pag tinanggal si James Franks sa laban na yon, mawawala yung contest for the Lord at makikipag-microhan na lang ang AP Bren. And that happened. Meanwhile, Lord JM naman fighting those crucial targets dahil tumatagal yung laban na hindi niya nagagamit yung kanyang Way of the Dragon, nakakaano siya ng mas magandang target. And now for this Lord, another 50-50. Turn ata sila dito. Pumasok si Trimar. Dito mama kanina yung I am offended. Ganun din naman ang atake ni Trimar at nalayuan niya ng kupunan ng AP Bren. Si Benny Cutie makikipagkulitan sa harapan. Binata na kagad. James Pack with a clutch, Lord! Magagalit na yun ang Phoenix Army. Hahabulan sila James Pack. Benny nakadikit sa may likod. Si JM ay hindi na nila pinalayo. Round. Hahabulin pa rin nila mga kaibigan dito. Sila Aqua. Makakatakas ang mga natitirang miyembro ng AP Bren pero nakuha nila yung Lord. Men, James Punks, the man with a million moves, naglabas ng parahan. Nakuha yung Lord. Crucial retribution. And we all have to give it to all of AP Bren kasi alam din nila na si Lord JM kailangan niya pasukin yung backlines. Wait, X-Nova to! Oh, dito mga yoyo dito ni Benny Cutie. Kailangan respetuhin. Dito ng AP Bren. Ilang segundo ay pabuhay na rin naman yung Lord. 17 minutes and 14 seconds. Binibilangan ito ng TNC. Ang ganda ng flow nila. Kahit pa paano ay mapipigilan yung pagpulusok. Pero dito na si Chaka at ang buong kubanan ng TNC sa top lane. Delay lang yung ginawa kanina for the Lord pero kita natin na lamang pa rin itong TNC and yung ginagawa kanina ng AP Bren na talagang silat-silat ng isa naka-counter kagad nito Yes. ng Benny Cutie. Sorry, correct ko lang yung sarili ko. Patay na pala yung Lord. Pero ito na, ang TNC lalaban na muli. Sasalubungin nila itong AP Bren. Nalilito na rin kasi. Ang dami kasi action na nangyayari. Hindi, ang bilis din kasi nilang pinatay yung Lord. Oo. Sobra. Tsaka ang nagiging ano dito ng AP Bren, they have to bring chaos every single team fight na lalawakan nila. Kasi kung magre-remain na maraming threat sa buhay ni Zaida, that means kailangan protektahan ngayon. Ito ni Chakno, si Zaida. Mawawala yung protection niya against Trimar and AP Bren could possibly turn targets. Yun yung nagiging idea. But so far, for the side of TNC, they are handling it very carefully to a point na si Zaida hindi agad nagpapakita doon sa mga objectives. Ang pinapahawak nila si Trimar and even to si Benny Cutie, damage is present. Even to those both side laners from TNC. So hindi lang basta-basta kailangan mamili ng magandang target. Kailangan perfect target ang mapili ng AP Bren. Ayan na si Shizu ba? Perfect target. Chinekan na dito ni Chaka. Pero sabi nila, wag muna. Flow lang natin ang maaayon sa atin. Ito mga wave na ito, 50 seconds para sa ikatlong Lord ng larong ito. Luminous Lord na, 18-minute Lord na ang magiging next na paglalabanan ng AP Bren at ng TNC. Kailangan lang muna nilang galawan. Joshi, gusto ko malaman, ano ba ang win condition na magkabilang kupunan na to? Win condition for AP Bren, mamatay si Chakno. Kailangan siya yung mahuli ng maaga para wala yung problema ng TNC and for ng AP Bren rather. And for TNC, ang kailangan nilang makuha, ulitin lang yung ginagawa nila kay James Punks. Kasi the moment na si James Punks yung nai-initiatan ng TNC, wala silang laban doon sa objective. They could play that objective team fight out of that and doon sila lalamang sa base push na pwede nilang gawin. Okay, Lord JM Medyo kinabahan ako doon for Lancy kahit may Purify ka. Kung gano'n nakataas yung damage ng Cho, pag angat mo, patay ka na eh. Oh, pag ganun kumakas sa tatlo kasi yung Bray, yung Jit Kundo, yung isa Jit,
Kundo. Yun yung mga sipa, suntok-suntok na yun. At kailangan mong matahan yun. Kung ikaw ang CNC, Lord ay available. Ito yung sinasabi ko pag broken wall, pre. Maglalaro ng kaiba. At CNC, pwede nilang hatakin sa ibabaw, pwede nilang hatakin sa ilalim. Pero parang mauuna ata ang AP Brand dito. Halos kalahati na yung buhay ng Lord. Pero may pinaplano ata si Zaida at si Changto sa gitna. Sa gitna sila manggagaling. Ito na naman ang pressure na binibigay ni Trimar. Sa Gedli manggagaling mga kaibigan sila Chakto. Trimar with the bravest fighter. Landshaker, raging Sanson, Rex Nova. Pero nasa gitna yung Shiva. Patay nga lang si JMF kaagad. Lance, naka-free hit lang. Si Benny Cutie magpapap yung kanyang immortality. Si Aqua din naman nakailag. Si JMF magpapakalag din palayo. At ito na nga yung questong gusto mangyari ng AP Bren. Another Landshaker, Trimar. Pero si Shizu patuloy na umiikot. Zaida, final makukuha yung dalawa. Oh no! That's Shizu and James Max going down. But Benny will be traded out away. Mag-isa na nga lang si Aqua para sa The Hive. Oh my goodness! Medyo nagkamali pa ata ang AP Brand sa kanilang approach at nasamantala ito ng CNC. Ngayon may kasama silang wave. Sasalubungin na ni Trimar ang mga minions. Kakayanin ba ni Aqua depensa to? Mukhang kahit nilaksan to tawagin ni Aqua dito, mahirap-hirap na misyon ang kanyang gagawin. Emo Pop delayed the inevitable at papasok na nga ang Phoenix Army. Hindi sila papayag na walang game number 3. Nagsusumigaw ang Phoenix Army.